Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibi natin, Tiangco kumanta na. Nako, ito ang dapat malaman ng lahat. Marcos Jr. napatunayan na. Aba, ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin i-play yung video ni Representative Toby Tiangco, eto pasadahan po muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng reaction mga kababayan, kasi sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr. Nako, sabi niya po dito, PBBM aminadong wala ng tiwala ang taong bayan sa gobyerno. Ibig bang sabihin nito, umaamin na ang presidente na talagang ang taong bayan ay hindi na siya pinagkakatiwalaan? Kasi sino po ba ang gobyerno? Kayo po ang gobyerno, Mr. President. Ikaw po ang gobyerno, di ba? Sabi nga, public office is a public trust. No? Kung wala ng tiwala sa iyo ang taong bayan at inaakala mong wala ng tiwala ang taong bayan, huwag ka ng kapit-tuko. Di ba? Ikaw po ay ipaubaya mo na yan sa iba. Di ba? Ipaubaya mo na yan kasi public office is a public trust. Narinig ko po yan mismo sa bibig mo. Sabi mo noon, no, nung mga nakarang interview, sabi mo, public office is a public trust. Ngayon kung wala na pong tiwala at ikaw mismo ay aminado na wala ng tiwala ang taong bayan, aba, wag ng kapit-tuko, ipaubaya nyo na yan sa iba mga Mr. President, di ba? Kasi por delikadesa naman po, di ba? Tingnan nga po natin kung yung mga nag-react. 15,000 po ang tumawa, 4.6 ang nag-like, 734 ang galit mga kababayan. Ayan Mr. President, mag-resign na po kayo, di ba? Matutuwa ang Pilipino kapag nangyari yon at siguro ko babalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyernong sinasabi mo. No? Kayo po ang gobyerno, ibig sabihin walang tiwala ang taong bayan sa iyo. Anyway mga kababayan, ito pasadahan na po natin ang video na kung saan sinabotas Representative Toby Tiangco nagbigay ng kanyang opinion. Ito ay based on facts ito mga kababayan. Pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaction. Nako, eto na. Masyado siyang tiwala kay Speaker Martin Romualdez. So sa tingin ko, yan yung problema. No? Na kailangan niyang patunayan na hindi niya alam, kailangan niyang patunayan na hindi niya proproteksyonan si Martin Romualdez. Pag naramdaman ko yan, na pro-protectionan niya si Martin Romualdez or kahit yung isosoften yung tama, maghihiwalay na kami politically. Disappointment ko yun na dapat tinanggal namin si Martin Romualdez earlier on. So dapat mapatunayan niya na talagang iimbestigahan ko si Martin at kung anong kasalanan niya, papanagutan. Tatanungin mo ako kung totoo o hindi yung mga sinasabi ni Saldi. May totoo, merong hindi. Ikaw ba, may papagawa sa yung mali? Papayag ka na wala kang parte? Naniniwala ko na tinatakot siya ni Martin Romualdez na umuwi. Diba? Bakit national security issue? Yes, for me. Bakit? Paano? Diba? Nagkakagulo-gulo, ang daming rally, may pwedeng manggulo sa rally. So you admit that the level of protests has reached a point where you actually think that our national security is already being threatened? Okay, whether I believe it or not, I just want Saldi home back. And they have to find a way to say that it's a national security issue. What is the worst case scenario?
Kinukuha niyo lahat ng flagship projects ko. At sabi mo, 3 taon na ako na wala pa akong naipapakita. You know, those words are very telling. Kasi sa akin, it actually portrays a president who seems to be not in control of the budget which comes from him. So either medyo mahina si presidente or walang alam si presidente or baka naman sabit din siya at talagang nagagalit dahil wala siyang para sa sarili niya. Which one is it? Okay. Number 1, I will make it clear. Hindi ko dinidepensa si Presidente BBM. Ang ninarrate ko lang ay yung totoong nangyari. So, hindi yung depensa, yan ay totoong nangyari. Okay, number 1 yon. Number 2, yung tinatanong mo, alin ba talaga? I think, ang naging problema is in the first 2 years, in the 2023 and 2024 budget, masyado siyang tiwala sa kay Speaker Martin Romualdez. So sa tingin ko, yan yung problema, no? Ngayon, that's why sinasabi ko, yung 2023 at 2024 budget, sa tingin ko ha, but wala akong ebidensya kasi wala akong kopya na records ng insertion, sa tingin ko, mas madami yung insertions noong 2023 at 2024 kasi hindi pa sila napapagalitan noon. At may parang blanket authority siya noon. May full trust and confidence nung panahon na yon. Okay? Ngayon, nung pinagalitan siya noon, yun yung period ng BICAM eh. Okay? Kaya siya kinausap noon is para ayusin doon sa BICAM yung mga tinanggal na flagship projects. Pero ang nangyari, nakita noong January na hindi pa rin binalik despite the promise. Kaya di ba anong ginawa namin? Tinanggal namin si Saldico noong January. So ganun yung buong sequence no. Now, ito Lucy. I will not defend the president and I cannot defend him because kahit anong sabihin ko, walang ibig sabihin. Ang pinakamahalaga ngayon is dapat hindi niya proteksyonan si Martin Romualdez. No? Dapat maintindihan natin kung paano mag-isip yung tao. Ano? Okay. Ang isip ng tao, because pinsan niya yan, ang natural na isip natin lahat, is, alam niya yan. Alam mo yan. Of course. Okay? Di ba? Admitted. Common sense. Common sense. Natural na isip ng tao yan. So siya ay nalalagay sa sitwasyon ngayon na kailangan niyang patunayan na hindi niya alam at kailangan niyang patunayan more than hindi niya alam because hindi niya alam is not enough. Kailangan niyang patunayan na hindi niya proproteksyonan si Martin Romualdez. Kailangan yan. At ako, sinasabi ko sa inyo, Lucy, pag na-feel ko na proproteksyonan niya si Martin Romualdez, maghihiwalay na kami politically. Hindi mo pa nararamdaman yan? Ha? Hindi mo pa nararamdaman Hindi kasi naiintindihan ko intindi ko yung decision process niya eh. Ano yun eh, parang ano ba yun? Parang sigurista kung yung very deliberate sigurista. Pag naramdaman ko yan, na pro-protectionan niya or si Martin Romualdez or kahit yung isosoften yung tama. 'Di ba? Yung hindi full effect of the law. Maghihiwalay na kami politically. Ni presidente. Yes. Okay. So ganito na lang, sinasabi mo nagtitiwala siya. So nagtiwala siya ng 2 taon at ito nakita na nga niya, teka sobra na, 'di ba? Bakit hindi pa rin niya ibinunyag yon? Kahit napinsan niya eh. Ano ba naman sabihin niya? Sa media, maglabas siya ng statement. Itong si Toby Chanko parang nagbubulag-bulagan rin, no, mga kaubayan. Ayan, ay opinion ko lang ha. Base po sa kanyang sinasabi. Kasi sabi niya,
pag naramdaman, hindi mo pa ba tulad ng question ni Ma'am Lucy, di ba? Hindi mo pa ba nararamdaman? Obviously, ganun na nga ang nangyayari. Hindi mo pa rin maramdaman. Toby Chanko, huli ka. Di ba? Di ba? Tapusin muna natin to. May papakita kong ebidensya na kung saan talagang parang sinagot na rin ni President Bongbong Marcos Jr. yung sinasabi kanina ni Toby Chanko na dapat niyang patunayan, no? Dapat niyang patunayan yan. Okay, mamaya, papakita ko po mamaya. Nung binito niya na hindi siya natutuwa sa ginagawa ng pinsan niya na speaker. Ano ba naman na kinastigo niya? Dahil alam nga niya na, ano ba? Ba't niyo tinanggal lahat ng proyekto ko? Yun ang gustong gawin ng gobyerno ko. Wala man lang pagkakastiga na ganun. That was my disappointment too. No? My disappointment was not that hindi niya kinastigo. No? My disappointment was that bakit hindi pa natin tanggalin as speaker? Exactly. Kaya lang, Lucy, yun ang isang bagay na hindi ko masabi sa kanya direkta. Kasi baka isipin niya, kaya ako gusto tanggalin si Martin. Nag-ambisyon ka? Nag-ambisyon ako. So pagdating dyan sa bagay na yan, medyo sensitive eh. Yan ang isang bagay na hindi ko talaga admittedly, kasi ako, magbibigay ako unsolicited advice. Kung magalit, wala akong problema kasi yun ang tingin kong tama. Pero yun yung isang bagay na hindi ko talaga maintindihan. Bakit hindi pa natin tanggalin? Nakakasira na ito. Nakakasira siya eh. Okay, pero were you in the running? Feeling mo ba, pag didiskitahan ka, dami-dami yung congressman, di ba? Bakit ka napapraning na baka isipin, ay, nag-ambisyon tong si Toby Chanko? Were you in the running? No, because that was the usapan, di ba? If he will be replaced. There was talk. Oo. Yeah. Na isa ako sa mga... Well, why couldn't you just say castigate him and I'm not going to replace him? No, I said that once eh. Pero yung sasabihin mo paulit-ulit mong sasabihin, di ba ang hirap nun eh. Di ba kahit sabihin mong hindi ako interesado, kung paulit-ulit mong sinasabi, parang interesado ka. Di ba? Okay. So, yun yung isang bagay na hindi Pero sabihin mo, yun talaga medyo disappointment ko yun na dapat tinanggal namin si Martin Romualdez earlier on. Tsaka kasi, considering na 6 na taon lang siya dyan, nakaraan ng 1 taon, pinaraan niya, 2 taon nagparaya. No. Parang sa akin lang, kung presidente ka, di ba, you hit the ground running. No, yung first and second year, sa tingin ko, either, hindi ko alam ang duda ko lang, baka hindi pa nakakaabot sa kanya or vine-verify pa niya kung totoo yung... So, isa pa yan. Alam yung mo, reports. Ngayon, itong... Napakalaki po ng napakalaki po ng confidential and intelligence fund ng Pangulo. Aabutin ng 2 to 3 years, 1 to 3 years just to verify the information na siya ay niloloko, ganon. Napakalaki po ng confidential confidential fund or intelligence fund ng Pangulo, di ba? Bakit naman ganun ang mangyayari, Congressman Chanko, di ba? Pangatlong taon, up to July 29, okay, may naka-hold na hindi i-release na 86 billion. Bakit? Hindi, yun yung pinagdududahan, di ba? Ang insertion ng House of Representatives, ang amendments na pinasok. For the 2026? 2025. We're talking about 2025. 2025 budget is 209 billion. Yes. Okay? Ang unang ginawa niya is pinahold. Okay. Right. Walang gagalaw dyan. Okay? Na pondo. Okay? Ngayon, nung walang gagalaw na pondo, kaya ako natawag sa meeting na yun kasi nga inuulitin ko, in January, hiningi niya kay then Senate President Chis Escudero yung listahan ng insertions at hiningi niya kay then Speaker Martin Romualdez yung listahan ng insertions. So, hiningi niya, binigay ni then Senate President Chis Escudero within 3 days. March 24, wala pa yung House. Kaya lang ako napasok dyan sa usapan na yan. So, para hingin ko doon sa House yung listahan nung naka-hold na 209 billion. Kasi nagpe-pressure naman sina JJ Suarez
kay Secretary Mina Pangandaman na releasean na ng SARO. May utos yung presidente na wag i-release. Okay. Okay? So, kaya para mapag-aralan, alin ba dyan yung may kalokohan o alin yung legit, pinakuha sa akin yung listahan para pag-aralan ko. Pero at that time, alam ko na yung bentahan ng projects. Okay. So, sinabi ko rin yan kay Speaker Martin Romualdez noong November. Sabi niya kasi sa akin, bakit galit And this was 3 months before. Yes. Okay. Sinabi ko sa kanya, yung experience ko doon sa bentahan, at ang sabi niyang sa akin, dapat dumiretso ka na lang sa akin. So, parang... Wala lang sa kanya. Hindi, ibig sabihin, di ba? Parang... Kalakaran na nga. Parang alam niya, pero para exempted ka, dapat pumunta ako sa kanya. So, hindi... kumbaga, kung dumiretso ka sa kanya, wala na nung 20%? Oo, parang gano'n. Hindi. Ang sinisingil sa akin is... Para lang malinaw kasi, di ba? Ang sinisingil sa akin is 10 kasi daw presyong kamag-anak kaya may 50% discount. Okay. So tinanggihan ko yun kasi sabi ko, hindi ko kayang sabihin yan dun sa district engineer kasi pagdududahan ako. Sabi ko kay speaker noon, never ko to sinabi sa'yo. Kasi ayokong lumabas nagsusumbong ako o naninira ako. Pero ngayon, tinanong mo ako, sasabihin ko sa'yo yung personal experience ko. Sabi niya sa akin, dapat dumiretso ka lang sa akin. Sabi ko, hindi eh. Kung yan ang patakaran nyo, I even told him pala, kung yan ang patakaran at hindi ko kayang sumunod, hindi ako magre-reklamo, hindi ako hingi ng exemption. Wala siyang sinabi. Sabi lang, di ba dapat yan, sabihin niya na, oy Saldi, ano tong ginagawa mo na naniningil ka ng 20%? Correct. So alam ko na confirm na may 20%. Na alam niya, di ba? Na alam niya. That's why I kept on saying, alam mo, sino ba una naglabas nitong scandal na to? Ako, di ba? Ako una nagsabi na may insertion. Ako una nagsabi na may kapalit yung insertion. Ako una nagsabi na ang nasa sentro nito is si Saldico. Ako lahat nagsabi niyan. Okay, para lang din maintindihan, no? So, ang sinasabi mo in effect, yung kalakaran ni Zaldico na alam ni Speaker Martin ay yung mga congressman pag humihingi ng allocation na on top of, tama ba ako? On top of yung na-budgetan na, ay humihingi sila, Zaldico? Hindi, okay. Ng 20%. Yes. Una, okay, yun yung ang first attempt ng congressman is hihingi ng extra para sa distrito. So magbibigay yan. Yung iba na kulang, doon ka na magbabayad ng 20%. At hindi yon. Anong yung iba na kulang? Hindi, kung kulang, mag-request ka. Doon ka nasasabihan ng 20%. So parang kumbaga bawat isa merong allocation. Meron naman talaga per district, di ba? Kung kulang, yun, kung kulang, pero, una hihingi ka. So minsan, pag bibigyan ka ng konti, then yung iba na gusto ng mas marami para sa distrito nila, gano'n. At hindi yun ang masama. Ang masama, kahit hindi congressman, contractors, nakakabili sila. Nako, yan ang mga kabayan ng kalakaran. Diyan po sa House of Representatives. Samantala mga kabayan, eto eto po mga kabayan ang balita. Sasagutin na po natin yung sinasabi kanina ni Congressman Toby Chanco na dapat patunayan ng presidente na imbestigahan din at seryosong imbestigahan din si Romualdez. Mukhang eto na mga kabayan ang sagot ICC no inclusion of guilt versus Romualdez Ombudsman investigation urge. So mga kabayan, pasado po absuelto si Romualdez sa ICI. Anong ICC? ICI pala. No? ICI. Ay absuelto si Romualdez sa ICI. No? Wala silang nakikitang conclusion of guilt para kay Romualdez. Kayo wala kayong nakikita pero ang taong bayan, sobra-sobra pa sa conclusion ang nakikita na talagang guilty itong si Romualdez. Ano ba itong mga ICI na ito? Ano ba kayo? Mga bulag ba kayo? Di ba? Ipinasa na lang daw sa ombudsman. Okay? Okay, ipinasa sa ombudsman yung kay Romualdez, no? Ano naman ang sabi ng ombudsman? Ito po mga kaubayan. Ombudsman to file. Ombudsman to file flood control cases versus Romualdez
in 6 to 9 months. 9 months mga kababayan. Says Romualdez. Nako po. 6 to 9 months. Maano na yan? Mahabang panahon na po yan mga kababayan para makatakas dito si Romualdez sa ating bansa. Diba? Kahit nga isang araw lang, pwede nang lumipad yan papuntang ibang bansa no? Paabutin mo pa ng 6 to 9 months para lang makakasuhan yan. Ay nako, suntok sa buwan yan mga kababayan, baka nga bukas, makalawa, wala na yan rito kapag tinutuhanan yan Diba? Lilipad yan papuntang ibang bansa, saldi ko nga, naka pang ibang bansa, ito pa kaya na mastermind, diba? Oo. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.